So ngayon po ay session number 2 natin. It's all about the fivefold ministry and fellowship. Okay? Fivefold ministry and fellowship. At kung may mga questions kayo, pwede nyo pong i-type, and then after natin ng lesson, pwede nyo pong i-send or mag-take notes po tayo, and then may time po tayo ng question and answer mamaya. So ituloy-tuloy lang po natin itong ating lesson bago yung question and answer natin. Unless biglang magtanong po ako sa inyo, pwede po kayong sasagot sa mga katanungan na akin pong sasabihin. So umpisahan na po natin under ng session number 2. Lesson number 4 and 5 tayo. Sa lesson number 4, it's all about the fivefold ministry, leadership, at saka yung office ng church o offices sa church. And then, number 5 natin na lesson is fellowship and yung worship practices na ginaganap sa loob ng church. So, ayan, let's start. Sabi sa Ephesians chapter 4, verse 11 to 13, "And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers for equipping of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ." So sa Ephesians chapter 4, verse 11 to 13. So in this lesson, we will explore the concept of fivefold ministry na ayon sa Ephesians 4, 11 to 13. And these passages outline 5 unique roles, yung apostle, prophets, evangelist, pastor, teacher. And each of these have distinct purpose to help and build, strengthen the body of Christ. So these roles were not intended as title. Tandaan po natin ito. These are not intended as titles or position of authority, but rather as gifts even to equip believers and to unify the church, yun ang purpose, and to mature the faith community. So by understanding the Greek origins and biblical example later on, each role we gain insight into how these ministries function in the early church and how they continue to play vital roles in the ministry today. So this study will provide a foundation for recognizing these gifts in church leadership and inspire deeper appreciation for their purpose in advancing the kingdom. And kanina po, send ako ng questionnaire. Actually, 12 o'clock ata yun, mga 1 a.m., ganun. Yun po yung activity kasi natin ngayon. Kung isisingit ko yun ngayon and then hihintayin ko kayong mag-answer before nyo isend, matatagalan tayo. Sayang yung 2 hours natin na pag-aaral kung meron namang pwedeng activity na before we will study. So sa mga hindi pa nakaka-answer ng activity natin ay merong link dito sa atin pong presentation na ibibigay mamaya sa mga officially enrolled. At meron din akong ipopost sa ating Facebook para kasama yung mga links ng Systematic Theology 4 na first online lesson natin. I just want to share these 3 grounds. At sa mga katuruan, itong 3 grounds na to ay importante. As in, lahat ng katuruan na itinuturo natin sa loob ng church o labas ng church, importante itong 3 ito. This is the fundamentals of leadership teaching. Pagdating sa leadership o kaya doctrinal, so importante itong 3 to. Okay? So let me share this. Number 1, yung tinatawag na biblical. Pag sinabi nating biblical, word by word, nasa scripture siya. Yun po ang ibig sabihin ng biblical word by word. So technically speaking, talagang mababasa mo siya word by word doon sa loob ng Bible. So meron ding mga biblical na leadership roles. At yung fivefold ministry gifts ay word by word nating mababasa. Therefore, it is 100% biblical roles. And they are foundational to the church structure and they are ordained for spiritual leadership and guidance. So number 2 naman ay non-biblical or biblical in principle.
Ulitin ko non-biblical. non-biblical or biblical in principle. Hindi mo siya mababasa ng word by word sa Bible, but its roles is supported by the biblical values or commands, or yung halimbawa yung rapture. So, yung salitang rapture, non-biblical. Yung salitang Trinity, non-biblical. But it doesn't mean na unbiblical. Un-biblical. So, sa biblical principle, while not explicitly named in scriptures, these roles reflect the uphold biblical principles. So, serving function that align with the values and purposes outlined in the New Testament. Yung mga roles na yon na itatalakay natin mamaya, the non-biblical or in-biblical principle ay hindi natin mababasa yung word by word sa Bible, pero makikita natin or maririnig natin or baka meron din tayo ng mga leadership roles na yon sa loob ng church. So, this meets the practical need that emerge within different contexts and support the core mission or mission of ministry. And lastly, yung unbiblical. Pag sinabi mong, wala sa Bible yan. So, unbiblical. Kaya magkaiba yung non-biblical at saka unbiblical. Nawa ay clear po yun. Yung unbiblical kasi, contrary to the biblical teachings or principles. So these roles about sa fivefold ministry and other leadership roles at saka offices. So may conflict sa Bible teaching yung mga ibang yon, tulad ng hierarchies, at may mga practices talaga na wala talaga sa Bible or structure that conflicts the Bible teaching or principle of church life and leadership. So potentially leading to division and distortion of the church mission. Kaya merong pag may mga unbiblical role tsaka practices sa loob ng church, yun ang nangyayari talaga, division. So dito tayo sa biblical. So ano bang purpose and significance ng fivefold ministry? So syempre, nabasa natin kanina sa Ephesians chapter 4 verse 12 to 13, it is to equip. So for equipping, to equip the saints. Ikalawa, to promote maturity, unity pala, and ikatlo ay for maturity of the church. And ang significant nito or significance, each role uniquely contributes to the church mission. Wala talaga dapat na mawala sa lima. So together, they create a balance of outreach, yung evangelist, yung pastor, foundational teaching ng apostle, direct revelation ng prophets, at saka yung doctrinal understanding mula sa mga teachers. Ayan, take note nyo tong significant roles. Bali, magkakaroon naman kayo ng copy. Basta officially enrolled kayo or in-enroll nyo po ito. So, main passages natin, yung nabanggit natin kanina, sa Ephesians chapter 4, verse 11 to 13. So, hindi ko nababasahin yan. At dito natin makikita at mababasa na kumpleto silang 5. Apostle, prophet, evangelist, pastors, and teachers. Tinatawag nga silang fivefold ministry. At ulitin ko, they are ministry. Hindi sila fivefold position or fivefold titles. Okay? And this context, Ephesians, it was written by Paul. At syempre, para sa church ng Ephesus, to focus on building the unified church in maturing the faith. So this verse highlights the 5 specific roles given by Christ to equip the believers. So direct gift ang apostleship, prophet, yung pagiging prophet, evangelist, pastors, and teachers, yung 5 yon is a direct gift. A direct gift po sila. Ephesians chapter 4 verse 10 po ata magsimula or sa 7 na sinasabi doon na si Christ ay nagbigay ng gift. So, another passage is 1 Corinthians 12 to 28. At binabanggit dito yung apostle, secondary prophets, and thirdly teacher. Then after that, sa fivefold ministry, hindi binanggit dito yung evangelist at saka pastor. Pero dinugtungan siya ng tinatawag ng
yung gumagawa ng miracles, yung may gift ng healing, yung may gift ng helping, governing o government, at saka yung diversities of tongue. So ano ba yung diversities of tongue? So God's placement of specific role naman ang tawag dito, specific roles. So Paul's letter to Corinthians, emphasizing the variety of gifts given by God for the church common good. At actually, itong 1 Corinthians chapter 12, nandyan din yung tinatawag na spiritual gift. So 9 yun. So this chapter discuss different ministries. Tatlo lang yung binanggit. And last passage natin dito, hindi ko na nailagay yung sa Romans. Pero meron pa yung sa Romans. Ipapaliwanag ko lang muna itong sinabi sa 1 Corinthians. So yung apostles na tinutukoy doon, syempre yung sent, yung prophet naman, they provide insight and guidance through direct message from God. Ito pa, direct message yung prophet. And mostly, ito po ay audible voice. The number 3, teachers, instruct and deepen the understanding of God's word, miracle and healing. They demonstrate God's power and compassion. Sa help naman, acts of service and support. Si government, sa administration and organization of church affairs. At si diversities of tongue, it involves speaking in various language or tongues, which are understood as gift of the Spirit. At kung may time pa tayo mamaya, we have bonus lecture for this at the end of this study, yung about diversities of tongue. Para wala tayong confusion. Ang lesson na yon ay mahalaga din para malaman nyo kung ano yung view ko, no? Hindi siya view ng MBS kasi wala naman talagang dinedeclare na doctrinal stand ang MBS maliban sa five solas at saka Trinitarian view. Yun lang talaga ang major doctrine na faith statement ng MBS. And every teacher sa loob ng MBS, it doesn't represent yung kanilang paniniwala sa buong school. Tandaan po natin yun. Kaya kung may marinig kayo kay pastor ganito na teacher or pastor ganyan, so it doesn't mean na yun na ang stand ng MBS. So non-denominational po ang Mobile Bible School. So dito na tayo sa may hindi ko na nilagay dito yung Romans sa apostle. Ano ba ibig sabihin ng apostle? Siyempre, ang apostle ay Greek word na apostolos, meaning one who is sent or sent one. And yung sent na yon ay isa siya sa tinatawag din na messenger. Possible na translation siya as messenger. So it derived from apostelo, meaning to send away. Yun talaga ang pinakamalapit na meaning ng who is sent, no? To bear the message. Pag messenger naman na Greek word as in word by word transliterated ay angelas. Pag sent, apostolos. Okay, magkaiba po ang Greek ng messenger, but there are instances na nabanggit dito kasi sa Bible na yung apostle as a messenger. So ang purpose is to pioneer, to lay foundation, to establish churches, as well as to oversee and spiritual guidance and doctrine. So yun ang trabaho ni apostle. At ito yung mga verse nga kanina, Ephesians 4:11, 2 Corinthians 12:12, at meron din sa Acts 1:8. And ang biblical example natin dyan ay si Apostle Paul, ang pinaka entitled. So may sinasabi ako, hindi titulo or position yung salitang apostle, prophet, evangelist. But I saw one na yung salitang apostle talaga ay capital letter A. That means ito ay isang proper noun or proper name na pag sinabi mong proper name ay capital letter. Pag common noun ay small letters, di ba? So, merong mga
verses kahit sa Greek or sa English na capital letter A yung apostle. But dahil King James tayo, balik tayo dun sa apostle as proper noun. Hebrews chapter, basahin natin yung Hebrews chapter 3 verse 1. Ayan, 3 verse 1. Yun lang talaga, isa lang ang nakita, no? Pero si Jesus Christ pala yun. Hindi si hindi si Paul. The apostle and high priest of our profession, Jesus Christ. So, this would validate talaga na ang title or office or position ng mga tao ngayon ay hindi talaga itong 5. These are all function at saka ministry. They are not titles. Kaya minsan may nagsabi nga na bakit nila ginagawang, halimbawa, prophet, then yung susunod na name. So yung prophet, syempre capital letter, and then yung name mo. So yun, title na yun. Tayo rin, pastor, tas someone. Diba? Pastor ako, Pastor Roderick. Diba? So ginagamit ba natin o hindi? Sino dito ang gumagamit? Lahat naman tayo, di ba? So yun, actually, that is, hindi naman talaga yun biblical. No? Non-biblical, pero hindi unbiblical. Hindi ibig sabihin na abomination naman na ginawa mong title. So hindi siya unbiblical pero non-biblical. Ang pure biblical ay ministry. Okay? Fivefold ministry. Function natin 'yan, function. As a pastor, we function as pastor. Pero ngayong modern day age, itong era na ito, dahil ang mundo ay they are looking into titles. They are very fond of naming and branding. That's why kahit tayo ay branded na as pastor and we are using it, di ba? Ginagamit natin yon. Actually, kahit bishop, wala namang bishop na capital letter B. Wala talaga. And those are ministries. Pero tayo, in modern day age, non-biblically, ginagamit natin yon as title. Pero dahil nandito kayo sa MBS, ay ako ang professor nyo dito, sasabihin ko talaga na these are not title. So kung meron mang shepherd na title dito, si Jesus lang ang entitled. At kung may apostle man na title dito, ay si Jesus Christ din sa Hebrews chapter 3 verse 1 na nabasa natin kanina. Sabi doon ay, wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest of our profession, Jesus Christ. So kung meron kayong question doon, mamaya pwede kayong mag-question. So tuloy natin. Then next natin sa fivefold ministry is yung prophet. One who speak forth or interpreter of oracles. Derived from pro, ibig sabihin before, at saka femi, meaning speak. Okay? Kaya yung prophetess, ang root word niyan, pro at saka femi. Pro-femi. Ang purpose niyan is to reveal God's heart and communicate His guidance, comfort, instruction to the church, also for edification and encouragement. Okay? So, kung sino man yung mahilig ma-encourage, minsan ang lakas-lakas mang rebuke, ay may ministry yon ng prophetic. Pero hindi siya propeta na entitled or position niya yung prophet. So, I do believe na itong 5 na ito ay still they are functioning inside the church but not as title and position. Magets niyo yung ibig ko sabihin. So, and gave some apostle. Yung mga title, entitled noon, halimbawa, ito, si biblical example natin, si Agabus, who warned for a coming famine in Acts chapter 11 verse 28. Kaya sa New Testament, may mga New Testament apostles sa loob ng church So, si Agabus. Pero ibig sabihin ba, pastor, may entitled ngayon? Walang entitled. Kahit apostle, kahit pastor. Walang entitled talaga.
Ministry meron. May ministry tayong magpastor, mag-church planter, apostolic ministry ang tawag doon. So, ganun po. So, si John, he delivered prophetic vision from Revelation. Kaya si John, bagamat walang nakalagay din na non-biblically, John as a prophet, automatic, dahil yung Revelation is a book of prophecy, therefore, si John is also a prophet. So, sa pagka-propeta naman kasi, meron tinatawag na foretelling, you're declaring what will happen, and forthtelling. Yung forthtelling, F-O-R-T-H, tas T-E-L-L-I-N-G. Forthtelling. Yung forthtelling naman, you are saying the condition of the current situation ng isang area or nation or ng tao, and then sinasabi mo sa kanya na dapat siyang magrepent. Yun yung foretelling. Na posible na hindi mo alam yung sitwasyon or alam mo yung sitwasyon. And then nabanggit mo sa kanya, uy, kailangan mong ganito, ganyan. So yun. And that's a ministry. At marami akong nakikitang tao na may ganong ministry. Okay? Yung iba, they claim it as a title. Yung iba, they function but they don't like to be called as prophet. Sino ba naman, di ba? Sa ngayon, pag tinawag kang propeta ngayon, parang ang labas kasi sa iyo, parang part ka ng kulto. So, cultic naming. Yun ang problema kasi sa sa panahon ngayon. And number 3, evangelist. So, ang Greek meaning ay bringer of good news. From the word you at saka angelistes. O, angelion. Angelestes. Yung EU, that means good. Halimbawa, Tanasha. O, yung you ay good. Tanasha is from the Greek word thanatos, means killing or death. So, ang euthanasia means good death or mercy killing. Ayaw mo na siyang pahirapan, patayin mo na lang. So, sa Christian ethics, matatalakay din natin yung euthanasia or biblical ba na kapag naghihingalo na yung tao, mag-decide ka na, alisin mo na lang yung niya sa hininga niya para parang nahihirapan lang siya. Ganon. Mercy killing yon. Is it biblical or not? So, yun yung sa Christian education. So, yung salitang EU, that means good. And angelas, angel, means message or news. And ang purpose niyan is to spread the gospel. Ang gospel, bakit naging gospel yung good news, di ba? Ibig sabihin kasi ng good, it is goods or good or God. Kasi good, ang good galing kay God. So, spell means spell, yung magkakast ka ng spell or any words or message. So, yun yung kung bakit yung gospel at saka good news ay parehas ng meaning. Yun nga lang, ang salitang gospel kasi, it is from Anglo-Saxon. So, English siya, yung pinagmulan ng salitang English. So, yung good news naman, parang transliteration ng good ng EU ng direct sa Greek. Good means EU and news yung angelas or message, good message. Kaya yung salitang ebanghelyo mas dikit sa salitang Greek. At yung salitang mabuting balita ay transliteration naman ng English. Same sa salitang iglesia at saka church, di ba? Mas transliterate o mas katunog talaga ng salitang iglesia yung ecclesia. So galing siya sa Greek. So ngayon naman, ito yung mga verse, Ephesians 4:11 and 2 Timothy chapter 4 verse 5. Do the work of an evangelist and fulfill your ministry. And in Acts chapter 8 verse 5, so Philip went down to a city. So he proclaimed. Proclaim means evangelion, no? Nag-evangelize siya doon. So biblical example niya si Philip nga doon sa Ethiopian eunuch. And marami din sa atin na may nature ng pagiging evangelist. At doon sana sa activity, kung inanseran nyo, makikita nyo kung sino kayo sa 5. Na ano yung gift nyo doon. So ngayon naman, as a pastor,
ito po yung mga purpose ng may gift ng pastoring. Ibig sabihin ng pastor sa Greek ay poimen, meaning shepherd or the one who tends and guide or care for a flock. So tayo, shepherd, capital letter S. So ang shepherd na capital letter S, small letter S tayo, ang capital letter S ay si Jesus Christ. Kaya biblically, ang capital letter P na pastor talaga ay ang entitled lang talaga doon si Jesus Christ. At tayo as a ministers, flock din tayo or entrusted to pastor but small letter P. So yun, nawa na gets natin. Biblically yun, no? Pero non-biblically, ayun, ginagamit natin. 1 Peter chapter 5 verse 2 to 3, Ephesians chapter 4 verse 11, John 10:11, I am the good shepherd. At si Jesus nga yung very great example natin diyan. Also si Peter at saka si James. Si James siya yung pastor ng Jerusalem Church. And last is the teacher or didaskalos. Meaning instructor or the one who teaches. From the Greek word didasko means to teach. So ang purpose, syempre, to instruct, to build doctrinal understanding, helping believer mature in faith, at saka maging grounded sa scripture. At ang pinakamahalaga sa lahat, bagamat these are not hierarchical, wala siyang, mas mataas ako, ikaw mas mababa. Wala. Importante silang lahat. Pero pagdating sa para hindi ka maligaw, ito talaga ang pinaka-importante, itong teacher doon sa 5. Pagdating sa laying ng foundation, okay po, importante talaga yung teacher. Siya yung isa sa may crucial part sa buong church organization. Pastoring, madali lang pastor. Evangelize, madali lang mag-evangelize. Mag-prophecy ka dyan, delikado yan kapag biglang nagpalso, false prophet. Apostle, magpunta ka sa isang lugar, mag-start ka ng church. Pero pag mali yung turo, ligaw, di ba? Kaya isa sa pinaka importanteng part dito sa 5 is teacher. Parang yan pag mali yung tinuro mo sa elementary, di mali yung buong pundasyon mo ng buong sa buhay mo. Pag mali yung pundasyon ng architectural structure, babagsak ang building. So, ganun din si teacher. So, si Apollos, who taught accurately about Jesus, and Paul, who extensively taught established doctrinal teaching, silang dalawa yung example. So, 5 na sila, no po. At ito po yung link. So, kung gusto nyo, habang nakikinig kayo, try nyo yung gift test. This is for the spiritual gifts. And yung ministerial gift naman, fivefoldministry.com. Ipapakita sa inyo kung alin ka, kung administer ka, apostolic, church planter or teacher. Yan. So, try nyong puntahan, fivefoldministry.com o kaya gifts test. May S yung gifts. giftstest.com. Ayan. And sa mga sumagot na naririto, ayan, nakasagot na. May mga nakasagot na po ba dito na sa ating pong Yes, Pastor. Ayan, mag-share tayo. Sa mga nagsagot, halimbawa si Brother Allen, ano pong lumitaw sa inyo sa Fivefold Ministry gifts? Teacher po, Pastor. Teacher. Si Sir Francis. Ano yon? Kuan? Yung ano ba yon? Opo, yung sa Fivefold Ministry. Di ba ano yon? Teacher? Opo. Ano pong lumabas, teacher? Hindi. Nakalimutan ko yon. Parang nakalimutan. I-review nyo po. Nasend ko na. Sige. Nasend ko na yung kanina. Opo, pero huwag nyo kakalimutan.
Pastor Joel, kayo po. Ang alam ko, teacher din nata si Pastor Joel. Ano po, Pastor, teacher? Oo, kita ko. So, yan. Sa mga hindi pa nakasagot, magsagot po tayo. Para alam natin sa Fivefold Ministry kung ano yung major gift na meron talaga sa atin. At itong fivefoldministry.com, actually, meron pang mas extensive na, pang mabilisan pa nga ito meron pang isang site na pang extensive talaga doon sa Fivefold Ministry na yun. And don't forget to send the result in Mobile Bible School at Gmail, Mobile Bible School Inc. at gmail.com. So kulang ng INC itong website ay email natin dito. So let's continue. Yan yung activity natin, no? At naganap na nga yan kanina. Meron akong Theology of the Fivefold Ministry. At ito yung 3 sa 5 outline. Sa Ephesians 4:11-16, 5 ministerial gift. Yung evangelist as the empower for believer, empowers believer for ministry. Yung pastor qualify and oversee the church kasi presbyteros. Yung apostle, it unites the believer. And then prophet, inspirer or speaking for God. And yung preparer naman si teacher to educate the believers. So equip, meron siyang acronym or acrosticated siya na equip. Sa lessons naman or 5 role nila ng Ephesians chapter 4 verse 11, 5 roles ng lahat na ito, 5 sila, is to equip, to quicken, to unite, and integrity para panglaban sa mga mali, and proficiency. So proficiency. So yan ang trabaho ng 5. At important lessons naman sa Ephesians 4:11-16 is for empowerment through gift, quality to mature the believer, unite in diversity, and investment sa growth and prayer and intercession. So ito yung 3 lang sa 5. Elective po ito, hindi ko pa rin tinuturo. Marami pa tayong dapat ituro. Next time na to. So i-share ko na lang dito yung 3. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay. Kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos tayo'y lumalago sa buhay. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Sa bawat hakbang, sa Diyos tayo nagtitiwala. Sa gabay ng Kanyang salita, ating inaakay ang iba. Kahit saan man dalhin ng ating mga paa, sa Diyos ng makapangyarihan tayo'y nagtitiwala. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan tayo'y Kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos tayo'y nagkakaisa. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot
bawat kamay na sa bawat aralin. Tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Hey, sa bukal Bible School, tayo'y naglalakbay sa pag-aaral ng salita. Tayo'y magwawagi para sa kalwahatian ng Diyos. Tayo'y nagpupuri sa kanyang biyaya. Tayo'y nagmamahalan. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa sa kaluwalhatian ng Diyos. Tayo'y nagkakaisa.